pangalan nitong inyong puppet na ito? Yes po, siya po si Eugene. Yun, ang aming Eugene! bagong collection dito sa Quezon City Public Library puppet section. At syempre, yung ating puppeteer po ay si Sir Gilbert Galiaza. Nako, nagulat ba kayo sa bago nating kasama dito sa Love to the Best and Emerald ng Love List? Syempre, nandito pa rin po tayo sa Quezon City Public Library. Particularly, dito sa kanilang tinatawag na Children's Corner. Dito makikita yung mga pambatang libro at paminsan-minsan, meron silang tinatawag na storytelling. Gamit po yung ating mga cute na cute. Ang dami actually nilang puppets dito na nandito sa likuran namin, ha? Di ba pasok na pasok sa ating tema today? Taray! Ay! Na ang hashtag natin ay hashtag LTE Happy Kids At kasama ko ngayon, para nga matanong natin, gaano kadalas at bakit nyo naisipan na gamitin ang mga puppets sa inyong storytelling dito sa Quezon City Public Library? Sa Si dalas po, Gilbert. meron kaming schedule na sinusunod, Tuesday and Thursday. Okay. Meron kaming mga labas across dito sa Metro, sa Quezon City actually. Gamit yung aming book mobile So caravan. lumalabas kayo? Hindi lang kayo Lumalabas po dito kami. sa library? May dalawa po kasing klase ng activity ang QCPL, which is ang indoor activity and ang outdoor activity. Sa outdoor activity po yung binanggit ko, na na-invite tayo sa mga iba't ibang klase ng school, sa mga elementary, sa mga... Tapos sa indoor naman, yun po yung mga may nag-tour, may bumibisita sa amin para mag-showcase ng mga homeschooling, para mag-showcase ng mga ganito activity. Saang lugar po kayo parang nakakapunta? Eskwelahan po ba ito? Mga barangay? Di ba minsan may mga LGU, may mga LGU na, oy, pwede ba kayong mag-ano dito, storytell dito sa ano namin, sa barangay namin? May ganon ding mga request? Actually po, meron po talaga. Especially kapag November, which is reading month. Na-invite po kami before po nag-hit yung pandemic. Na-invite kami sa Antipolo, sa May Taguig. Yan. Kumusta ang reaksyon? Lalo na dito sa Quezon City Public Library. Kumusta yung reaksyon ng mga bata na hindi lang pala libro yung kanilang pwedeng ma-enjoy rito? May storytelling din kayong ibinibigay sa kanila. Yes po. Sa totoo ay napakainit ng pagtanggap. Dahil ngayong panahon ay alam naman natin po na sabi nga nito ni Eugene, uso na po ang digital. Oo nga! Kaya naman gumagawa tayo ng paraan para makasabay, mabalanse po. Kasi bukod sa nagbibigay ng entertainment ang ating medium na puppet, kailangan po i-balance din natin. Gano'n ka nakatagal na puppeteer? Ay, ano po, actually, 10 years na po. Wow! Mahigit. Dekada na. 10 years na. At ito raw madalas, ito, pinakita ko na rito ito raw ang madalas nilang basahin para sa mga bata. O, diba? Sabi nga nila, 2 araw. Tuesday and Thursday, tama ba? Tuesday and Thursday, pero bukod pa po yun. Kasi yun po yung regular natin. Meron po kami mga invites din from other schools like kung pwede kong banggitin yung mga private schools, Lasal, Ateneo. Sige Yan lang. po yung yearly na ini-invite kami tuwing reading month. Okay, sa inyo pong palagay, at ikaw na rin, Eugene, sa iyong palagay, gaano ka-importante ang pagbabasa para sa mga bata? At actually, hindi lang mga bata, maski matatanda. Panalo talaga ang pagbabasa. Yes, Sir Eugene. Napaka-importante po nun. Ay, Gilbert, si Eugene pala to. Nalito na ako. Ito si Eugene. Eugene, pasensya na. Si Gilbert pala yung magsasabi. Pasensya naman! There na, go. Nakikita po natin yung importansya niya, no? Sabi ko pa ko kanina, laging sumasabay ang Quezon City Public Library sa mga platform kagaya ng social media, ng YouTube. Kailangan tayo maka-adapt dahil kailangan natin itawid pa rin yung ating advokasya, which is yung Back to Reading campaign. Very important po kasi yun. Kaya kami patuloy na pinag-iigihan, pinaparami ang collection ng puppetry na meron na to. And aside from that, gusto po rin namin ibida sa mga kabataan ang art na mismo ng puppetry. Yes! Oo, kasi marami tayong mga kabataan na mahilig dyan eh. Mahilig sa puppetry, diba? At talaga naman nakakatuwa na meron kayong medium na ginagamit para mas lalo pang maingganyo ang mga bata sa pagbabasa. Mula nang sinimulan nyo to, ano po yung, sabi nyo nga parang nagsimula na, tawagan kayo ng mga barangay, may mga eskwela na tumatawag sa inyo. Ano po yung nakikita nyong pwede nyong gawin para mas lalo pang i-promote ang pagbabasa para sa mga bata? Actually, Ma'am Love, ito po yung aming ginagawa na last month pa na umpisa na namin to. Meron kaming weekend activity. Oy, may just sa my weekend. Quezon City Circle. No, minsan meron kaming kasamang sponsors na inaalok yung aming serbisyo para mag-provide ng entertainment. At doon po ay naglalatag po kami ng mga iba't ibang collection ng books, especially mga children's books,
free to Pwede read rin sa silang lahat ng bumili? mga... Pwede rin bumili? May Actually, ganun din. pwede rin po nila yun hiramin at certain time. Tapos pagkatapos silang basahin, pwede na lang ibalik doon, tapos bumasa ulit Again, ng iba. hiram lang, hiram. Hiram Mga lang bata, po. hiram. Pag sinabing hiram, hindi inyo. Ha, isusoli po ninyo. Tapos, ilang araw na pwedeng-pwede sa kanila yung libro. Halimbawa, yung mga ganitong storybooks, ganyan. Gaano katagal sa kanila? Ganon din ba? 3 araw lang din? Or Opo. pwedeng 1 week? Actually, pwede rin po mag-extend sila kapag humiram sila ng children. So, same book din po nang hiniram nila sa labas. Pareho lang din. Pareho lang din po. Kailangan ibalik, ha? Hindi ba babayad kayo ng piso kada piso lang naman, di ba? Okay, sa ganitong klase po ng inyong ginagawa, meron bang challenge sa pagiging puppeteer, sa pagiging storyteller? Di ba, Eugene, meron? Agree po, Ate Love. Tama po, sinabi ni Eugene, Oo. talagang agree. Sa tagal na natin po na pagiging papetero, talaga pong masasabi natin siya na mayroon talagang challenge. Number 1 na po dyan yung like for example, dito sa panahon na nandito na po ako sa government service, kailangan po i-balance natin yung pagbibigay natin ng entertainment. Minsan, mamimiss natin yung mga wordings na hindi mo dapat binabanggit sa mga Tama. educational show. Kasi so, yun po yung nagtuturo challenge. ka eh. Opo. And pangalawa po, talagang challenge po to for everyday na lumalabas kami kung paano po ma-maintain yung focus ng mga audience namin up to the last show na binibigay namin sa kanila. Oo, kasi lalo pag mga bata, Opo. yung kanilang focus, di ba? Napakaiksi lang po. Parang 10 Tama. seconds. 10 seconds lang, may sinasabi na sila, Opo. di ba? So ito ang way nyo para makuha yung kanilang atensyon. Yes po, to catch their attention first and then pangalawa, para ma-deliver, maipasa sa kanila yung mensahe ng ating back to reading campaign. Na mainganyo sila ulit na magbasa, hindi sa mga ipad nila, kundi sa physical book po. Oo. Ikaw ba, personally, bilang puppeteer, at bilang ano na rin, kung nahihilig ka sa libro, mas type mo pa rin ba yung may mga ganito? Yung may meron kang nahahawakang libro, kaysa e-book, anong mas gusto mo? Opo, ako po. Or napansin mo sa mga bata na pumupunta rito or mga na humihiram, ano kadalasan yung kanilang reaksyon? Mas gusto ba nila to or yung sa kanilang mga iPad, ganyan, Opo. or kung anong mga gamit? Based po sa experience, kapag after po namin ng storytelling with the use of this medium, ng puppet po, nainganyo po sila kasi minsan iinganyoin namin sila na ang ganda naman ng mga drawing dito, Kuya Bert. Talagang lalapit na yung bata, ihag ka, hindi mo na makontrol yung crowd just to grab the book na kung ano yung hawak ng puppet. Once may hinawakan si puppet, maiinganyo talaga yung bata. Kaya nga, yun ang kanila. Okay, so halimbawa, pwede mo ba ipakita sa amin paano yung ginagawa mo? Halimbawa, gusto mong magbasa, mag-storytell sa ating mga kabataan. Ano usually, paano ang una mong ginagawa? Pwede ba namin makita? Pwede na ba to? Pwede na ba niya itong basahin? So, English na lang ang ating babasahin. Okay, sige. Eto, ang ano natin ay, wow, nahihiya kayo, Eugene. Kamay nga. Eugene, tara na. Madali lang Kasama to. tayo ni Ate Hindi Love. naman mahirap Ng to. kwento. Ayan, okay. Ang title ay My Own Storybook. Sige nga, Eugene. Eugene. Opo. Ayan na, okay. Okay, ikwento mo na to sa kanila. Ano po ang title ng kwento natin? My Ate Love? Own Storybook. Sabi niya, mula kay Judy Hindley. Yes. At ito ay mula sa New York. Layo. New York. Cubao, hindi. Di New York, ano siya. Uy ha, mukhang ano ba to ha? Mukhang merong nag-ari pa nito, no? Bago nilagay dito, Eugene. Marami po talagang humihiram Merong yan. mga nagdo-donate siguro, ha? Ang galing nito. O, sige, basahin na natin. Umpisa na natin dito. Eugene, basahin mo yan. Ako muna. Oo, syempre. Ikaw sunod na page, ha? Hindi ikaw. Ikaw muna para may ganyo sel. Wow. O, patingin. Run along, said Dad. Okay. Run along, said. Grandpa? Very good, Ate Love. Syempre naman. Run along, said. Grandma? But you don't look like Grandma. Yaha? Run along, said. Albert! Ang galing-galing po natin, Ate Ang Love. galing mo rin magbasa, Eugene, ha? Ang husay mo. Ayan, ito pa. I do, Mommy, word. Run along, said you. Yes, so they run and run and run. O, diba? Ang taray. So, sumama naman sa Love, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.